So ngayon, ikot tayo sa Sagada. Malapit ako dito sa tourism area. Tapos pababa tayo. Tingnan mo, umuusok pa yun. Sobrang lamig talaga dito. Ito ang our last day. Sobrang lamig. So yung hindi pa nakapunta dito sa Sagada, i-PM lang ako kasi meron akong partner na driver, coordinator yun. At the same time, premium yung van niya. Tapos, mabigyan kayo ng discount. Nagbubuka yun. Solo, joiner. Tapos, kung group kayo, message nyo na ako, PM nyo ako para i-arrange natin yung Sagada trip niyo. Makapunta kayo dito na safe, maganda yung accommodation ninyo, at saka mabait yung coordinator ninyo. Sobrang ganda ng Sagada. Ngayon, punta tayo kung ano yung open ngayon ng store. I guess close by. Ang lamig. So, dito sa Yogurt House, masarap dito. Nakakain ako ng lunch dito. Sulit yung food. Yung food nila magsa-start ng 220, 30 to 50, 300. Mga ganun yung range ng mga pagkain nila. And isa ito sa sikat na kainan, yung Yogurt House. So right after niyan is yung Salt and Pepper na diner. So dyan masarap din dyan. Yung makikita niyo yung Salt and Pepper. Ang laki pala ng building nila. Yun, I guess yun ang accommodation nila. Yan, ito makikita natin sa harap. Yan natin makikita yung Salt and Pepper. Sobrang lamig. Ang laki ng Salt and Pepper building. Ito yung diner nila. Nakikita natin yung diner nila. So makikita natin. Ito yung Sagada supermarket nila. Ito yung market nila. Close pa. So Pauwi na po. Wala sa late pala sila 7 ng 8. yun nga eh. Lahat ng kainan dito eh. Ayun, nakakabili ka ng souvenir. Kahapon sana market day. Market day po. Kahapon. Kaya pala naman. Hindi sa iyo nahanapin kung saan mo magugustuhan na pagkain. Dito, ang 180 ay marami yun. Ay good for one person yun. Pero pwedeng kainin ng dalawa. Ganun ang ano dito. Kaya yun ang mas maganda eh. Oo. Naisip ko nga eh, babalik na lang ako dito ulit. Yeah. Kailangan talaga 5 days. 5 days dapat dito. May stay. Ikot na ikot mo lahat. Oo. Kahit 3 days. Dahil ang gagawin mo dito sa Sagada, example, isang guiding tour dito. Kung kaya nyo, mula church hanggang public cemetery, Eco Valley with hanging cabins, tapos bababa po kayo sa may Paitukan, hanggang sa coffee plantation, diretso po kayo sa underground river, papasokin nyo yun,
lalabas kayo sa ibang direksyon, diretso kayo sa may small waterfall. Tapos akyat kayo sa may simentado na step hanggang sa highway, isa. Pagbalik niyo kung medyo pagod na kayo, Sagada Weaving, andito na ulit kayo sa may poblasyon ng Sagada. Yon ang isang simple na bagay. Pangalawa, kung gusto niyo na makita ang Burial Caves. After Burial Caves, Big Caves. After Big Caves, kung makita niyo at kaya niyo ulit, Crystal Cave. After Crystal Cave at pagod na po kayo, doon naman po kayo sa Pottery. After Pottery, doon naman po kayo sa Sagada, sa Sunset. O Sagada Sunset. Sunset, sa umaga o sa Diwok dito, sa Marlboro Country, then Rosoil, yun, ito muna ang Sagada. At hindi ka pa na nakarating sa Cape Connection, mahirap yata yun. Mahirap siya. O mahirap yata yun. Ganun ang dito sa Sagada. Pero karamihan na ginagawa ng mga turista, yung simple lang. O kung gusto ang Mount Ampacao, ganun din, Mount Ampacao. Ginagawa po yun sa 3 oras after the clouding sunset na po yun. Gumagabi na. Kailangan madali ang pangpunta doon. 2:00 ng hapon, ganun. Walking, hiking, trekking.
galing dito si Mami dito. Yun na yung uwi.